po na medyo lumabas na po siya. Hindi naman namin pwede dahil sa government kasi legit na siya individual na ibibigay, di ba? So anytime naman po, kung nakaredy naman po ang Luzon, Visayas and Mindanao, willing naman po kami ibigay agad-agad yan. Sana tanggapin naman nila ng tama na para sa kanila, di ba? As a organizing pa na nga di ba? In-organize pa lang po namin, tumatanggap na agad kami, nakibigay agad kami ng tulong. Kasi yung financial assistance, 1,000 to 5,000 from National Director's Office, ako mismo nagsasabi sa inyo, volunteer ko po yan. Ako mismo nagbibigay ng pondo. From the colleges and in elementary school, high school, pag nag-request kayo from school, binibigyan din po ng National Director's Office yun. Anytime po yan ha, tulad ng sinasabi ko, director rin ako yun sa buong Pilipinas, kapag maayos na ang flow, may dapat pagbibigyan na ibibigay naman namin yan agad-agad para sa inyo. Dahil yun naman po ang intensyon ng PBMII. May ibang requirements na DSWD ma'am para doon sa portal na pamamahagi ninyo doon sa mga beneficiary. Yun na po ang advice sa amin ngayon, magpa-accredit na lang daw, hahayaan na raw po kami. Accredit na lang po ang request ng national para yun na lang daw po ang gamitin para sa mga probinsya. Kasi hindi pa po, hindi nila naunawaan. Sabi rin ng ibang taga-provinces, bakit nyo idaan pa dyan? Dito na sa amin. Kasi in-accredit niya ni Mayor, itatawag na niya ni Mayor sa amin, di naman namin dinaan kay Mayor. Dinaan namin sa Director, magpa-accredit lang, kumbaga in a proper courtesy ang ginagawa namin para individual yung matatanggap yun sa tao. So, nakumpay na naman yung accreditation, no? Yes po. Ang inaantay na lang po namin na last year na kailangan is yung sa DILD. Tapos na po lahat sa Batangas kasi po forward po ulit yun sa side kasi na bago na po yung naupong presidente. Kasi bawat napapalitan yung naupong presidente, kailangan ipapalit din yung proper endorsement ng accreditation. Ma'am, gaano po ba nakalagay ang pondo ng PBMII? Ayun po yung iba po, kumalat na yan Pero ako na po nagsasabi sa ngayon kasi mostly sa inyo sa media ngayon, I think na 30 plus kayo. Ang napakalaki po, pero yung kung 4 milyon, bigyan natin ng panahon, bibigay ng tulong siya magsasenta. Kasi ang giniiwasan ko dito yung bypassing at gusto ko siyang galangin. Kasi ginagalang niya ako sa posisyon ko, kahit mas mababa ako sa kanya at siya mismo yung magbibigay ng tulong, gusto ko rin siyang galangin kung kailan niya sabihin. Pero may mga tao na mga direktor na nakaalam na nito na sinasabi na rin dito sa media. Pero ako mismo sa national kasi online man yan, napapanood niya rin ako. Pero gusto ko siyang galangin siya mismo magsasalita. Marin lang po masasabi ko na pangalaki, which is hindi siya nagaling sa government, natutuwa nga ako at minsan nahihiya ako. Kasi yung mismong nagbigay ng tulong, napakabuti. Yung pagbibigyan, hindi ko alam Masama pa na may mabuti. Ako kasi minsan naiisip ko lang sa ko nakakahiya naman sa magbibigay ng tulong. Ito na lang tatanggap, hindi ba na marunong magpasalamat, di ba? Ano rin siya, kumbaga nababatikos. Pero okay lang, nandito naman siya sa side natin na kung saan malinis nga yung puso niya, antay lang natin yung tama. Magpapakilala siya. Yun po sinasabi ko sa inyo, magsasabi siya na totoo sa buong Pilipinas. Antay lang natin. Kasi nagkaroon na ako ng technical issue sa ibang media nadulas na ako kumbaga Pero ngayon ko naman syempre na every time na nag-uusap ka, nagiging yun sa amin dalawa. Sa akin lang, magalang sa kanya, antayin natin. Pero yung BBMI sa buong Pilipinas, matik na siya ngayon na nagkakaroon agad ng bigayan na. Hindi pa siya asing organized na, bumibigay na ako. Kasi yun ang intention ko bumigay sa sambayan ng Pilipino, meron man tayong personal na pera, basta makatulong sa kapwa ko ako dyan. Di ba? So ano ba po question natin? Thank you po, Sir Tony, Sir Dennis. Next question po will be coming from Ms. Badet from Chinese News. Ma'am, good afternoon. Badet from Chinese Commercial News. I just would like to ask, ma'am, hindi na po ang membro ng ating yung pong BBMII. As well as, ano po ba yung mga benepisyo na makukuha natin? Third is, ano po ba yan? Para lang sa mga indigent po ba yan? Or para rin sa may mga, or something. Saka kakayanin pa ng pondo natin na parang I've heard na hindi lang pala for family, for individual na parang monthly din. Yes po. Thank you. Maraming salamat. Yun mas maganda yung malinaw ito yung sa senior citizen at sa monthly. Yung pre-education, pre-hospitalization, food security. Yung food security na sinasabi, yun yung ayuda para makakain yung bawat mahihirap sa mga lilit na lugar. Yun ang pinapriority ko. And then yung unang tanong mo, ang member nito is 20 million up sa buong Pilipinas. 20 million na. Sa 22, 23 na ngayon, ang last record na na-check ko noong 2022 sa 20 million. So ngayon, 2023, baka pumatak
I think this is 35 or 36 million member. So, ito po, kaya po ganun kadami ang sumasali. Why? Kasi ayaw ko yung dumating sa puntong tutulong ako, isa ako sa mga national director. Pag mga nasa hospital na meron naman sila identity card, binibigyan ko na kagad ng tulong. Kaya sabi nila, legit pa ng tumutulong at maraming salamat. Pero yung iba, hindi ko alam sorry. Pero yung pre-education, pre-hospitalization, legit po yung itatayo at napakalaking pondo natin para hindi natin dapat itayo natin, hindi dapat natin i-disregard yung pagtago doon. Kasi kaya nga sinabing pre. Paano mo, saan mo dadalhin yung tao pag na-hospital tapos sabihin mo pre? Malamang sa sariling hospital niya, di ba? So ipapatayo po namin yan, ibibigay po namin yan ng tama sa inyo. So sa dami na po ng member na to, kunti na lang, kasi kunti na lang yung mga director na hindi pa kumpleto sa buong Pilipinas. Why not ibigay na namin dito? Kasi kailangan namin dito legit na director. Kasi ba why? Baka mamaya ibulsa yung pera nawala na yung pera ng tao. See? Kaya gusto namin very organizing siya, mahigpit kami, kaya pinapakuha namin yan na NBI clearance, police clearance, para lahat sila matanggap ng tama. At mahigpit ang PBMII. Pag nagbigay ng pondo, kahit piso walang pabawas dyan. Why? Automatically terminated. Kasi yung pagbigay at pag-organize dito, dudot na kami, masakit na, nagpagawa na nga ng ID, sinisina sa amin, di ba? So yun lang po ang qualification ng PBMI, kayo mismo magpapagawa ng ID, hindi po kami nagpapabayad dito, wala pong bayad ang tulong. Masakit na talaga, gusto ko na umiyak araw-araw na lang, kasi kahit ako nga, sarili ko na, tumutulong nga ako Sabi ko pa dahil sa ID, ako dudot, pamilya pa ako, nakapost. So, totoo, sa lahat ng media in other provinces, naiiyak na lang ako minsan, natutuwa na lang ako sa mga lambiban. Sa bagay, sabi ko, may hiya naman yan Kaya kung i-free yan sa lahat ng tao, kasi kahit ako, pwede ko bilhan na lang ng materials kaysa magpapa-financial assistance ako. 1,000 to 5,000 individual. O kung magkano lang yung pang-PBCID, kahit ako na bumayad, di ba? Pero huwag naman dumating sa punto, kami pa yung sinisi. Kasi sabi, nalilingin, bakit may pautang pa kami sa'yo para singilin ka, di ba? Yun na yung qualification nun, pero wag lang sana isisi mismo sa amin. Ganahin naman natin, kung gusto mo, welcome. Hindi rin naman kami namimilit Kung gusto, nagaling mismo sa opisina namin, magpatulong ka na, magawa kami na kayo, tulungan mo kami, okay na. Kung pili kami ng materials, pagawan ka namin. Di ba, there are simple, huwag lang natin dumating sa puntong makaapak tayo kasi may damdamin yung bawat isa Akin hanggang ngayon, sinasuffer ko yan pero okay lang. Kasi darating yung panahon, sila mismo yung mahihiya sa amin. Nagpakahirap man ako dito sa voluntary at malinis nga ang puso ko, tumutulong din naman ako. Hindi ko na lang pinapatulan para hindi na siya hahaba pa, di ba? So, question po. Thank you. Thank you po. Next question po from Miss Mers of Manila Standard. Magandang hapon po, madam. Yes po. Actually, this is not a question, more of a suggestion. Kasi mostly, ang government, non-government agencies, normally, ang target beneficiaries nila ay yung mga poor of the poorest, yung nasa laylayan, gano'n. Actually, parang wala po bang programa tayo na para sa mga, halimbawa, yung professionals na nawalan ng trabaho, yung sa mga middle class, kasi actually, naranasan namin to during the pandemic. Yes. Ang mas nahirapan actually yung middle class because we have bills, plus wala source of income, pag nawalan ng trabaho. Ang mga government lagi nakatingin lang sa mga may hirap talaga na bibigyan ng pera, hindi naman alam para sa paano lang palaguin. Nabigyan ng ayuda, kinabukasan nagpalibad ng buhok, di ba? Sana po, magkaroon din po kayo ng programa para sa katulad din namin na hindi na rin bumabata. So, after 5 years, mawawalan kami ng career na, hindi lang din sa senior citizen yun nga po yung mga mawawalan ng trabaho, may sakit, may... another question lang din po, halimbawa, yung katulad na ordinaryong tao katulad ko, paano namin kayo makakapot? Bawat minsan po ba may mga assigned offices po ba na pwede namin lapitan? Magtanong para makahingi ng tulong. Yes, naman po. Ayun na po. Thank you. Maraming salamat pa, ma. Okay, regarding doon sa tanong mo yung first question mo po, doon sa sinasabi ko, wala po in a middle like that,
pwede siya magiging empleyado. Kasi pag tayo mo po ng mga gusali, kailangan ng mga engineer. Pero karamihan din naman sa mga member nito, mga engineer, doctors na. Kasi hihingi kami sa qualification na kung saan itataya natin yung mga gusali. Doon mismo sa mga membro din, sa listing. Hindi na kami magano ng mga ratio, hindi. May record na kami doon mismo, mag-interest na namin na doon din naman yung background nila. I-hire din namin yun. And then regarding doon sa mga director appointee in the area, may mga director na na-appoint talaga. Yung iba kasi kaya medyo iniiwasan kung may mga nagpapanggap. Talagang gumagamit sila sa amin. Kaya medyo masakit-sakit din sa amin. Hindi talaga kami aware. Kaya yung mga director na yan sa ngayon, ang advice ko sa buong Pilipinas, hindi ka po pwedeng umikot pag hindi ka nakagami at wala kang appointment. Umikot po yan sila ngayon sa buong Pilipinas. Planchado na po yan sila, pero inano na lang namin yung kanilang mga clearances like in BI, PNP. Kailangan namin yun kasi kailangan namin ng record ng bawat director na na-appoint. Kasi mahirap sa panahon ngayon. Kahit voluntaryo yan, yung iba nagpagawa, yung iba na hindi na pinagawa yung ID, dinakbo na. Mismong tumatapal. Nangyari yan sa ibang region. 10,000 person nag-join. Biglang nag-walk out. Nag-ano siya, resign. Yung form sinabit lang sa office, yung papagawa na hindi sinabit. Ang tumapal mismo national, ako mismo ang tumapal. Pinagawa yan individual na tao, inutusan, tapos bigla siya nag-resign. Yung pala, hindi siya legit na na-appoint. In-appoint lang siya ng barangay director, parang friend-friend ni ba. So yan po ang inaiwasan namin sa panahon ngayon. Kasi nakakahiya, kami na nga yung binibintangan, tinakbo pa yung pagpagawa ng ID ng tao. Yung 10,000 person, times mo kailan yung pinagawa, yun po yung nabiktima sa amin. Kaya yun po ang inaiwasan namin. So ngayon, mahigpit po kami, lalo na kung kuha na kami ng MPA clearance at saka police clearance, tapos nakanotary na dahil gusto namin, may bigyan na rin namin na tama ito sa buong Pilipinas. Question po. Thank you po. Another follow-up question po from Sir Jojo po. Pero ma'am, tawid muna ako sa ibang bansa kasi international naman ang bibigyan. Apo. May mga miyembro na po ba tayo OFWs? Yes po. Lalong-lalo na sa USA. USA, Singapore. Sa part ng Middle East po, yung mga mas nangangailangan, yung mga distress na... Yung iba po kasi sir, Malaysia. Member siya, pero yung ibang ano-ano lang ng pamasahe muna para umuwi na ng Pilipinas. Member po siya, nagpapamember siya sa mga pamilya ng mga director appointee. Marami na po kasi international mga Pilipino. Yung iba po lumalapit sa amin, nag-letter lang. Kasi ngayon, hindi na po ako tumatanggap ng ID na kailangan may letter. Kasi yung iba, pag piniresent lang yung ID, binigay namin yung tulong agad para makauwi lang. Kasi gusto nila ng work. Sa po-provide, tumutulong naman kami. Napakarami na po sa buong Pilipinas. I think that's 5,000 person pa lang. Kasi ang nakalagay doon sa Singapore, Malaysia, USA, na nakauwi na po ng Palawan, Pilipinas yung sa Palawan 2 person lang pero galing siya ibang bansa Yung po is member po siya ng PPMII. Yung po yung natulungan namin. Pero yung iba po, hindi pa sila aware Kunti pa lang yung mga nakakapanood ng live kasi hindi pa siya kumakalat. Ang napapanood lang nila issue. Yung mga sabi daw, mga scammer daw yan, yung tarpaulin ko, yun na napamala ng taga-OFW na nakapauwi na sa amin. Pero yung iba, hindi pa sila aware. Kasi kaya nga po ako nagpa-press call kasi gusto ko malaman naman nila na totoo yung tulong, huwag lang kaming siraan. Diba? Sige po, next question po. Meron pa po ma'am, may katanungan pa rin po ako. Paano po ugnayan nyo ng TNW? TNW, ano po Yung Department of Migrant Workers. Sa ngayon po kasi hindi po sila coordinated sa atin Ang nag-request pa lang po mostly sa amin, sir, na magiging member sa ibang bansa is yung mga events po na coordinated na. Kasi sa amin, sir, nag-aantay lang din naman kami bigyan ng letter Sige, okay. Actually, ma'am, yung kay Sir Jojo, naka-project na po yun sa Pinoy OFW Magazine, Miss Anbolio. Sa DFW po. Ipapasok po namin yan for Pinoy OFW Magazine. Kaya dati sa Inka talaga, ma'am, kasi may grupo ko ng ODAP ng mga distress. Oo, sana mabigyan natin. Kasi kita mo naman yung... Opo, tama po. Kasi yan lang naman po yung
kailangan, kahit nasa ibang bansa siya, may dugo lang siya na po pwede Pilipino. Bawal sa atin yung pure, asawa ng, di ba, Pilipina, asawa siya. Hindi po pwede. Kailangan asawa lang, tapos yung anak. Kailangan may dugo siya. Kasi, at yung, doon na yung programs po for Filipino only. Kasi yung iba, maraming nag-apply yung asawa ng foreigner, hindi po sa atin po pwede. Kailangan asawa lang, anak nun, kailangan all Filipinos only. Okay. Another question po from Miss Anthony po. Sige po, ma'am. Hello, ma'am. Nabanggit po ninyo kanina, no, malawak po yung naging programa po na inihayag po ng BBMII para sa mga Pilipino. Nabanggit din po ng ating kasamahang press dito na about sa mga OFW. So, sa kabuuan, ma'am, ano po yung talagang plano ng BBMII para sa mga kababayan po nating nasa abroad hanggang ngayon? Lalo-lalo na po yung mga pamilya po o yung mga nasa kalagayan po na hindi mabuti. Ano po yung kabuuang plano po ng BBMII para sa malaking bagay sana na lahat ng mga Pilipino dito mismo sa atin naninirahan at nagtatrabaho. Kung gusto po talaga nila at meron lang tayo sana sa atin din makauwi sila dahil kailangan din natin ng mga tao pag in-implement na natin ito, sana makauwi sila sa Pilipinas at kung sinong coordinated na willing doon sa ngayon, sana makaano din na sila sa atin sa BBMII. Kasi hindi po kami basta-basta rin sa mga Pilipino doon kung ayaw rin naman ang tulong namin. Pero ang dalangin din naman namin, sana dito sila mismo manilbihan sa Pilipinas. Kasi yung iba kasi ma'am, medyo gusto namin natulungan, hindi na kasi ayaw. Naranasan ko yun ma'am. Nagdaan pa ako volunteer pa ako mismo nag-donate. Pagdating sa area, dinisregard lang ng nasa posisyon. Ayaw ko siyang pangalanan, gusto ko siyang nalangin kasi live on tayo ngayon. Pagbigay ko ng tulong, yung tao na sa area na mamimigay, ang advice niya lang, hindi ka naman mayaman isa dyan sa mga national mo para mamigay dito. Ako lang may karapatan at pwedeng mamuno dito na para mamigay para sa mga tao. Dinisregard yung tulong, pinauwi ko po yung ibibigay sa mga mahirap. Kasi nakaready na po, kumbaga, kaya ngayon po yung sinasabi ko yung gusto, at gusto rin naman namin talagang matulungan lahat ng Pilipino. Sana, lumapit naman po sa amin para may bigay namin yung tamang tulong. Kasi maraming nangyari sa amin. Nangyari pa rin po sa ibang lugar. Maliban doon excuse lang mismo yung nasa posisyon, yung humarang. Isipin mo po, araw na po yun At pag umaga din doon, nagkasakit pa mismo yung humarang. Ay di ka 10 tao, nagkaroon pa ng problem. Sumingi sa amin ng tulong. Nakakahiyang sabihin, ang sabi ko na lang, kahit wala pa yung ID, hinarang nung nasa posisyon, bigyan nyo ng tulong. Mismo, kaya lahat ng nasa posisyon, di ko alam, lahat against yata or iba, lahat naman ng kay Sir BBM welcome, pero yung mga kalaban niya, inaharang kami, ganon. Kasi bakit daw nakarating daw doon pa yung presidente para lang mamimigay, nasa posisyon naman daw sila. Hindi ko alam, may galit yata, di ba? Kaya sabi ko nga, hindi lahat pala nasa posisyon BBM, no, di ba? Kaya yung mga bumanggit na baka may issue pa tayo, yun talaga nangyari ma'am. Pero yung sa'yo ma'am, kung gusto mo, why not? 20% naman tayong open ng BBMI. Salamat ma'am. May naruto po ako na tanong ma'am. Nabanggit po o nabalitaan po namin na ang paraan po ng pagiging mode of distribution ninyo ay bangko ba? O cash basis po? Ano po yun? Mostly po, para instruct, gusto ko rin dalangin yung head namin, automatic po yung banking. Kasi ano na tayo, pre-organizing na tayo. Hindi na tayo pwede pa kasi yung mga senior citizen, may mga edad na, baka card na yan. Ganun, naisip na rin po namin yan. Pero, syempre, pagdating sa decision, kasi kung individual, kaya ako sa pakalaking halaga, baka pwede card na para yung mga senior, withdraw na lang, diba? So, yun po, ganun po yung pamamaraan. Baka isa sa mga card na lang po, or syempre, napakano na natin ngayon, yung civilize na ng store, hindi na yung papila-pila pa, diba? Transfer na lang. Okay po. Thank you po, ma'am. Thank you, Ms. Ann Bulyo. Another question, ma'am, from Sir Dennis po. Last one question pa, if you want po. Last question ko po is, mayroon na po ba kayong bilang kung ilan na yung inyong nabigyan ng tulong? Okay. Meron na po, in the 20 million members, I think kalahati sa 10 million financial assistance.
Bago pa kasi, yung iba kasi, sorry ha, hindi ko naman naka-live kasi tayo, baka masaktan sila, baka sabihin, ang pangit naman ng galit ng national, di ba? Hindi naman ganun kasi, yung iba kasi, alam mo, nag-join ngayon, pagka umaga nagkasakit, automatic meron siyang financial assistance. Nakakatuwa lang yung ganun, pero mostly kalahati nabigyan na. Pero yung iba, karamihan nagre-request mga schools, mga elementary school, high school, colleges, yun po yung nagre-request. So, dun sa 10 million, ma'am, halo-halo na yun financially. Yes po. And, Mga namatay. hospitalization, Opo. living, gano'n. Yes po. Karamihan po, sorry ha, kasi mga manahimlay, hindi ko alam for na-excited. Siguro pag orientation, pagka-umaga, nagtutulan na ng hininga, mga ganun. Pero totoo, hindi totoo naman, mga member ng BPMI, automatically binibigyan po. Pero karamihan may mga edad. Napapansin ko po, in a member, in a 1 week, nasa 1,000 person na join sa BPMI, mga 5,000 person na mamatay. Bilang ko po, kasi pumapasok siya sa ng financial assistance, nawawalan na agad ng buhay. Pero yun po yung nabibigyan natin. Follow lang po, meron po bang specific area ang pinakamarami sa probinsya o sa interview? Kahit wala po kasi, ang pinakamarami po na nag-join sa Pilipinas, Visayas po at saka Mindanao. Ang Mindanao po naglalaro siya ng 10,000 weekly. Ang Visayas po, 7 or 8 member weekly. Ganon sila kadami. Metro Manila. Ito po karami dito, pero kunti lang eh, kasi maraming mayayaman yata dito. Excuse me po, ako po, living witness, may nilapit ako nagdadayan. Nilapit ko sa kanya. So, yes, nilapit ko sa kanila. Meron din po akong member, ang family niya nasa Visaya, nanay at kapatid niya po, meron na rin po doon nakatanggap namin, ATM na, kaya siya nag-agilap dito sa FB, nandun ako, kalugar ko po. So, kasi daw, bakit daw dito sa Manila wala? So, kami po mga taga Manila, inuumpisahan talaga namin i-share itong blessings na to sa lahat. Nung sa Visayas si Mindanao, tataka ako, medyo konti sa kaya sabi ko, mayaman na siguro itong mga taga Manila. Pero nasa Visayas, Mindanao po ang tulong. Ninaantay lang din naman namin na gusto rin ng taga Manila ng tulong. Luzon ng Manila eh, di ba? Pero mostly karamihan talaga Visayas and Mindanao. Naglalaro siya weekly 10,000 to 7-8 person member. Ganun siya kadami. Kaya gano'n na rin karami. All the member last nga 2022, 20 million. How about ngayon 2023 na? Baka magpatak na nga siya ng mga 30 plus something. Okay po. Sige, question po. Question po, last question. Last two. Good morning. Good afternoon po. Ma'am, tanong ko lang kung may... nag-excuse na. Hindi siya, sabi niya kasi ang babae niya daw. Tanong ko lang, ma'am. Dalawa lang tanong ko eh, actually. May pahintulot ko ba ang Malacanang na gamitin ang mukha at yung pangalan na BBM? Automatic, ano na po siya, common sense, siya mismo, aware po siya ng tulong ng NGO ito. Kahit sinong connected kay Sir BBM, hindi sana ito registered sa SEC, i-program sana, ipinagtaka sa NGO. Alam niya po, hindi natin pwede i-use yung mukha ng isang tao kung hindi tayo i-report sila. Okay. So, pangalawa, may plano po ba kayo pumasok sa party list? NGO po ito, wala po. Oo, kasi, ano na tayo, real talk lang. Party list. Siguro kung ang desisyon ng taas natin, kung gusto niya, why not naman, pero sa akin po, wala po ako sa ngayon na idea eh. Kasi gusto ko naman kung anong desisyon. May mas mataas pa sa akin, sir eh. Kung anong desisyon nila, why not? Kung magiging party list, hindi na kailangan magpa-register sa SEC kung party list na to. Diba? So, aware naman yung presidente dito at kung sila, taga-Malacanang dito, you know. Ayan yung tinanong mo kanina na aware siya. Alam niya talaga ito. Okay. Opo. Ilang beses na ito dito. Last
particular po ba tayong opisyal ng DSWD na nagsasabi kayo po ay isang mabay, hindi kayo, wala kayong karapatan na ganito ganyan? May particular po ba na ASEC, director ng DSWD, pangalan? Para maano natin na yes, na meron talaga umaharap. Yes po, meron po. Hindi lang po sa DSWD, sa DILG pa. Gusto ko sanang iparating kay kay attorney sa DILG. Hindi ko na lang pinarating kasi nakakahiya eh. Siya mismo humaharang din. Kasi para magagamit namin at maian namin na kasi siyempre social service din naman yun. Kasi ito siyempre mga mahihirap, tulong sa mahirap. Yun na gusto ng DSWD, sa totoo lang. Kasi para yung pondo nila, hindi na sila mababawa sa pondo nila. Pwede na nilang gamitin yung sa ibang di ba? Yes po. Pagka mga ganito mga NGOs, tumutulong sa kapwa, bakit kailangan mangharangin? Kaya gusto lang namin malaman para may tanong din namin sa yung sinasabi niya na kumarang na taga-DSWD. At actually, makakausap din namin para kung ano yung reaction niya. Okay. At siya kasi po, gusto ko rin galangin kung sino siya kasi napag-usapan man din ulit humingi kasi ulit ng dispensa eh. Kasi nanggaling yung tao ko dito mismo sa national, sabi niya, ma'am, nakausap ko na, sinabi ko rin sa kanya kasi sa provinces siya, hindi siya aware. At sabi naman sabi niya, patingin kami kung updated kayo kasi bakit doon may dadaan yung pondo. Pero actually, nung nakausap namin sa national, sabi niya, wala naman kaming gusto lang din naman namin national, sa national po yun ha. Pero yung humarang po sa amin, province po. Pero hindi ko po siya mapangalanan gawa nung marami po sila. Sabi ba naman ng issue sa buong Pilipinas? Hindi lang po isa, marami po sila. Pero naayos naman namin sa national na, ang advice lang naman ni DSWD sa amin, kung pag-pilit lang kayo, wala mong problema, kayo mismo mamimigay. Yan po ang advice. Thank you po. Ano po po? Okay na daw po, ma'am. Ma'am, yan, surprise ako. Sa kanila. Oo. Siya na magbigay ha. Oo. All media member na kayo. Sige. Kailangan na lang siya. Siya mamibigay sa inyo ng idea. So, automatic ko po kayo pinapasok as isa po sa member po ng PBMII. So, nakikinig ka, sir? Gusto ko rin po parating sa inyo kasi pag pinilap nyo sa kanya, siya na lang din mag-abot yung para sa inyo sa ngayon. So, malaking bagay din makatulong agad ako for transportation, yun na sa pag-pilap nyo ng form ngayon. Kasi gusto natin tumulong, tapos ipatamasa, di ba? Ganun sila eh. Yun naman talagang nasa puso namin. Pero siya lang mag-handle sa inyo dahil tapos naman ang ating program. Ito lang lubos na gusto kong maparating sa inyo, kayong mga nasa posisyon ng media. Maraming salamat sa inyo kasi malaking bagay, makita naman yung mabuting ginagawa. Kasi yung mostly napapalitan sa buong Pilipinas, karamihan masasama, di ba? Gusto naman namin makita sa side namin, may mabuting ginawa naman kami. Hindi kami naagrabyado dito. Ang sa amin na makatulong para sa sambayan ng Pilipino, may bigyan lang ng tama ito sa Pilipino. Kasi sa Pilipino ito, sa atin to, individual. Nagpapakahirap lang kami dito kasi ayaw din naman na dumating sa punto, magbibigay kami ng tulong, maapakan din yung pagkatao namin. Ang sa amin, kahit hindi na kami pasalamatan, samahan lang sa amin ng respeto, malaking bagay na yun. Mabuhay tayo sa mundong itong masaya at mapayapa. Maraming salamat sa inyo lahat. Nagpapasalamat ako at lubos din ako nagpapasalamat sa Presidente. Doon din yung pangunawa niya sa issue. Kasi pag na-post ako, kasama talaga siya. Kaya niyang-iya na rin ako sa kanya kasi dahil sa NGO, Presidente siya. Unang-una ginagalang ating Pangulo, tapos gano'n yung issue pa sa kanya. Hindi pa na maiwasan politika. Diba? So, natin patuloy